Nagsimula ang chapter na ito kung saan makikitang nagtataka pa din ang magkapatid habang nakaharap sa screen na mayroong larawan ng zombie na kalalabas lang sa eroplano. At nagtanong ang isa sa kambal na kung bakit hindi pa kumikilos ang kanilang nakakatandang kapatid na babae. Habang sumagot naman ang kanyang kapatid, at sinabing hindi niya alam. Sinabi ng isa na oras naman nila ngayon para magtrabaho. At mukhang pinalampas ng kanilang ate ang pinakamagandang pagkakataon para sa pag-asasin sa pangulo ng kabilang bansa. Pagkatapos nito, nagpasya sila na ipagamit sa kanila ang sasakyan na mayroong device, upang marinig nila ang kanilang pag-uusap. Dahil gusto nilang malaman ang kanilang mga plano, bago sila gumawa ng isang bagay, dahil nag-iingat sila at baka gamitin nila sa kanila ang kaalaman ng mga sinaunang tao. Pagkatapos ay tinawag kaagad ng mga lalaki ang pangulo, upang pasakayin siya kung saan ang kanyang pribadong sasakyan ay handa na para sa transportasyon. Habang sumusunod ang zombie sa pangulo, agad siyang binalaan ng department head na ipaalam sa presidente na sumakay sa ibang sasakyan, upang maiwasan ang anumang problema, at ito ay nagpagulo sa zombie. Pagkatapos ipadala ang impormasyon sa zombie, agad niyang tinawagan ang kabilang team para putulin ang komunikasyon ng mga nagsusubaybay sa kanila. Nagtataka ang isa sa magkapatid na babae, dahil sa hindi pagdadala ng maraming mga bodyguard ng kabilang presidente ng bansa, kaya't naisip nila kung gaano sila nagtitiwala sa lakas ng militar, dahil hinayaan nilang maglakbay ang kanilang pangulo ng ganito. Bukod dito, napansin din nila na sinamahan siya ni Lanky at Violet. Dahil noong huling exchange meeting nila ay nabugbog sila ng husto, kaya inakala nilang makakapag-organisa sila ngayon ng mas malaking security force, kaysa sa kanilang pambansang lakas. At biglang sumigaw ang isa sa kanilang kasamahan sa monitoring team, at sinabing hindi inaasahang kinuha ang kanilang target ng isa pang sasakyan, at hindi ang sasakyan na kanilang inihanda para sa pangulo. Agad niyang kinuha ang mic para tanungin ang kabilang team kung saan sumakay ang pangulo ng kabilang bansa, at humihingi ng malinaw na impormasyon. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang kanilang komunikasyon ay naputol ng mga communication jamming device na nagresulta ng pagkawala ng kontak nila sa kabilang team. Hinampas niya ang microphone mula sa mesa dahil sa kanyang galit at pagkadismaya sa pagkakaroon ng posibilidad na masira ang kanilang mga plano. Sinabi ng pinuno ng departamento na simula ngayon, wala nang pinapayagang lumapit sa pangulo. At pinaplano din nilang hatiin ang kanilang grupo, upang maiwasan ang anumang posibilidad na mahulaan ang kanilang susunod na mga hakbang. Labis na nabigla ang pinuno mula sa pangkat ng assassination, nang makita niya ang isang hindi inaasahang senaryo na ang isang lahi ng zombie ay namamahala upang maging bodyguard ng isang presidente. Dahil dito, tinawag siya ng sniper na nagtatanong kung itutuloy pa ba nila ang pag-assassin. Agad niyang tinawag ang lahat para makinig sa kanya ng mabuti. Inutusan niya ang kanyang pangkat na huminto muna sa kanilang pag-assassin. Gayunpaman, naputol din ang kanilang komunikasyon, at nagresulta ito ng hindi nila pagkakaunawaan para sa kanilang mga plano, na kung papatayin pa ba nila ang pangulo o hindi. Kasabay nito, sinabi ng lalaki na nasira ang kanyang baril. Dahil dito, nagalit siya sa kawalan ng kakayahan, at pagkakaroon ng mga basurang sandata para sa kanilang pag-assassin, at naisip niya na ang pag-assassin na ito ay mangyayari lang kung tatapusin niya na lang silang lahat. Kaya't nagpasya siyang kunin ang kanyang espada, at siniguro na magpapasalamat ang kanilang ate pagkatapos nito. Pinaplano niyang patayin ang lahat ng kinatawan ng kabilang bansa, para matapos ang kanilang plano para sa pag-assassin, at maiulat ang kredito para sa kanya. Sa kabilang banda, sinabi ng naunang pinuno na nakasakay na ang pangulo at ang kanyang grupo, ngunit nagtataka siya kung bakit kailangan pa nilang maging maingat matapos putulin na nila ang lahat ng komunikasyon. At sumagot ang department head na lahat tayo ay may kanya-kanyang sikreto, at iniisip mo ba sa sitwasyon nating ito, ay ligtas na ang pangulo, kung sa ating bansa ay mayroon mga problema, mayroon din dito na hindi nalulutas na mga problema, mula sa underground na organisasyon. Sa kabilang banda, nakasakay na sila zombie sa sasakyan, at papunta na sila sa kanilang pupuntahang lokasyon. Biglang tinawag ng pangulo si zombie, habang tinanong kung siya ba ay isang tunay na zombie. Dahil dito, hindi siya nakaimik, at nataranta ang zombie matapos tanungin siya ng pangulo nang wala sa oras. Tinanong ulit ng pangulo ang zombie kung handa ba si zombie na protektahan siya sa lahat ng mga panganib.
At agad namang sumagot si Zombie, sinabi niyang poprotektahan niya ang Pangulo kahit ano ang mangyari. Habang napatawa naman ang presidente sa kanyang sagot, at kinalaunan pinagkatiwalaan na din niya ang Zombie. Ngunit pagkatapos, nagtanong pa muli ang Pangulo ng isa pang tanong sa Zombie. Tinanong niya na sisirain ba ng Zombie ang kanilang lahi upang mamuno sa kanilang mundo. Tinanggihan ni Zombie ang palagay na ito, dahil hindi siya interesadong sirain ang mundo, at gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa walang kabuluhang bagay. Makikitang pinagpapawisan ang driver nila, matapos marinig ang kanilang mga pinag-uusapan. Ang taong sumusubaybay sa sitwasyon, ay nagsabi na hindi nila makausap si Ashaw dahil sa nagkaproblema ang kanilang koneksyon. Si Ashi at ang isa pang lalaki ay nakaramdam ng pagkabigo, dahil kanilang napagtanto na ang convoy na target nila ay nilagyan ng jammer upang maiwasan ang kanilang pakikipag-ugnayan kay Ashaw. Habang nagmamadali naman ang magkambal na babae patungo sa lokasyon, matapos magkaroon ng masamang pakiramdam sa sitwasyon. Kaya gusto agad nilang pumunta sa eksena upang maiwasan ang anumang pagkaantala. Ilang minuto na ang lumipas, nakarating na sila sa city ng bansa. At biglang tumigil ang convoy nila sa isang maaliwalas na lugar. Nasa loob pala ng mga sasakyang ito sina Lanky at Violet, nagtataka sila sa biglaang paghinto ng kanilang convoy dahil wala ito sa kanilang plano. Gayunpaman, may narinig si Lanky sa labas ng kanilang sasakyan kaya nagtataka siya sa dahilan ng kanilang paghinto. Lumalabas na ginagawa ni Ashaw ang kanyang sariling plano, na patayin silang lahat ng mag-isa para matapos na ang kanilang misyon. Kahit na sinabihan sila ng kanilang big sis na huminto lang muna sa pagkilos. Ngunit dahil nawala ang kanilang komunikasyon, hindi niya natanggap ang utos na ito. Pagkatapos ay dumaong siya sa isa sa mga convoy para simulan na ang kanyang pagtapos sa Pangulo. At dahil sa lakas niya, maraming tao ang napalipad sa atake nito. Habang nakatakas sina Lanky at Violet sa biglaang pag-atake, at nagtataka sila dahil hindi nila alam na posibleng mangyari ito, pagkatapos ng kanilang mga matagumpay na plano. At may bigla silang napansin sa usok, nakahawig ng makapangyarihang nilalang na kilala nila, at nagulat din sila sa malakas na pag-atake nito. Gayunpaman, mayroon lumapag sa isa sa mga mataas na gusali, at dahil sa malakas na puwersa ng kanilang paglapag ay gumawa sila ng malakas na pagsabog. Ito ay makikita na ang dalawang individual na ito, ay ang magkambal na magkapatid na babae. At nagbabala kay Violet at Lanky na si Ashaw ay isang mapanganib na nilalang. Si Ashaw ay nagmumuni-muni mula sa kanyang kinatatayuan, at gustong ilabas ang kanyang galit sa mga dayuhan mula sa kabilang panig ng mundo. Nais niyang ipakita sa kanila, ang malakas na kapangyarihan ng mga zombie mula sa kanilang bansa. Habang gumawa siya ng isang malaking buntong hininga, pagkatapos ipagmalaki ang kanyang sarili sa kanila. Laking gulat ni Lanky nang malaman, na malakas din pala ang mga zombie sa bansang ito. At ipinakilala ng isa sa mga magkapatid na babae na ang amo ng zombie na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng kanyang nakakatandang kapatid. Biglang naglabas si Ashaw ng itim na enerhiyang nagmumula sa kanyang mga kamay. Tinawag niya itong langis ng bangkay, at itinapon niya ito patungo sa posisyon ni Lanky at Violet. Habang inilabas din niya ang kanyang lighter, at itinutok ang apoy sa kanyang punyal, at nagbalak itong umatake sa kanila. Nagulat si Lanky sa ginawa niya. Lumalabas na ginamit ni Ashaw ang preheated dagger para paapuyin ang langis ng bangkay, at ngayon ay nagmamadali na ito patungo sa kanila. Sa kabutihang palad, nagawa nilang iwasan ang alon ng apoy na ginawa ni Ashaw para atakihin sila. Biglang sumigaw ang isa sa magkapatid na babae na huwag nilang hawakan ang apoy dahil hindi ito basta-basta lang na apoy. Gayunpaman, napansin ni Violet ang magkapatid na tinawag niyang Snow at Rain, at nagtataka siya kung ano ang ginagawa nila dito. Sa kasamaang palad, si Lanky ay tila nasa isang masamang posisyon kung saan hindi siya makakatakas mula sa malaking apoy na ginawa ni Ashaw. Dahil sa pagkadismaya sa kanyang posisyon, wala siyang magawa kundi ang magmura sa kanyang sitwasyon. Samantala, sa loob ng isa sa mga gusali, si Ashi at ang kanyang kasama ay nagpapahinga lang saglit pagkatapos ng nangyari sa kanya, ngunit nag-aalala pa rin siya kay Ashaw dahil nararamdaman nila na malamang na siya ay patuloy na lumilihis sa plano, at nagdudulot ng karagdagang gulo. Matapos magpahinga ng ilang sandali, sa wakas ay bumuti na ang pakiramdam ni Ashi, kaya sinabi niyang maaaring kaya na niya ang kanyang sarili ngayon.
Sa kabilang banda, nagpapahinga sandali si Zombie pagkatapos na nakakapagod na sitwasyon. Gayunpaman, napansin ni Ashi at ng kanyang kaibigan ang isang bagay na hindi inaasahan. Bigla siyang nakakita ng isang zombie sa loob ng isang sasakyan na convoy, kaya natarante siya, at kanyang napagtanto ang dahilan ng pagpapahinto sa kanilang misyon, naunawaan niya dahil ito sa zombie na kasama ng pangulo ng kabilang bansa. Samantala, sina Ashaw at Lanky ay nag-uumpisa ng maglaban, at biglang lumapit si Lanky kay Ashaw para umatake. Hindi niya alam na si Ashaw ay nagpaplano na magbato sa kanya ng granada. Matapos mailabas ang pin, ibinoto niya ito sa kanya at natigilan si Lanky sa kanyang ginawa. Naghagi si Ashaw ng smoke grenade na hindi niya inaasahan. Habang wala siyang makita dahil sa usok, nagulat siya sa kanyang natanggap na atake. Nagawa ni Ashaw na hiwain siya sa kalahati, habang siya ay walang makita. Laking gulat ni Violet, Snow at Rain matapos makita ang sitwasyon ni Lanky. Matapos siyang hiwain sa kalahati, isa pang malakas na suntok ang ibinoto pa ni Ashaw sa kanya, na naging dahilan para lumipad si Lanky palayo sa kanilang pwesto. Matapos tapusin si Lanky, tinanong niya sila kung sino pa ang susunod at may lakas na loob na makipaglaban sa kanya. Dumaloy ang dugo ni Lanky sa kanyang katawan matapos siyang hiwain ni Ashaw. Laking gulat ni Violet sa sitwasyon ni Lanky, pagkatapos makatanggap ng ganoong pinsala mula sa kanilang kalaban, at napagtanto niya na maaari niya itong ikapahamak. Gayunpaman, nagpa siya si Snow at Rain na tumulong kay Violet para hindi sila mapahamak. Nagulat si Ashaw nang makita niya ang tatlong espadang may kuryente na nakapalibot sa kanya, dahil sa hindi niya ito inaasahan. At makikita ang dalawang kambal na damapo sa harap ni Violet, at sinabing sila na ang haharap sa kanilang kalaban, dahil balak nilang patakasin si Violet kasama si Lanky at para madala siya sa ligtas na lugar. Dahil dito, wala silang ibang pagpipilian kundi ang gumamit na ng puwersa, kaya nagpa siya silang ilabas ang kanilang mga espada. Sinabi ng isa na ayaw niyang patayin si Ashaw, at umalis na lang ito kaagad sa lugar para maiwasan ang malaking pagkawasak at sigalot. Ngunit nakatayo pa rin si Ashaw dahil gusto pa rin niyang patayin ang mga dayuhan, at ipakita kung gaano kalakas ang isang zombie. Nagpa siya siyang parusahan at bigyan ng leksyon ang magkapatid na babae kahit nakapatid sila ng kanilang pinuno. Bigla niyang hiniwa ang kanyang kamay habang sinasabi na hindi siya dapat sisihin pagkatapos ng hindi kaagad nila pagsunod sa kanya. Isang itim na bilog ang bumalot sa kanyang kinatatayuan at tila nagpapakita siya ng isa niyang kasanayan. Gumamit siya ng langis ng bangkay upang mapalakas ang kanyang sarili, at makikitang nagulat silang tatlo sa kanyang ginagawa. Pagkatapos nito, inihagis ni Ashaw ang lighter sa lupa para sa umpisa ng kanyang ginagawa, at nagtaka si Violet sa kanyang ginagawa dahil mukhang may binabalak itong kakaiba, at sa isang saglit lang, bumalot ang apoy sa buong katawan niya mula sa ulo hanggang sa paa. At di kalaunan siya ay biglang nag-transform sa hindi nila inaasahang anyong ito, at makikita ang kanyang buong katawan na parang isang namumulaklak na apoy. At laking gulat nila Snow at Rain matapos nila itong makita. Makikitang nakatayo si Ashaw, habang ipinapakita niya ang kanyang sarili na naging isang malakas na zombie, na nag-aapoy ang buong katawan na parang isang Ghost Rider. Habang sila Snow at Rain ay nalilito dahil maaari pa palang magbagong anyo si Ashaw, at si Violet naman ay walang imik na nakatayo sa likod. Natahimik siya matapos makita ang hindi kapani-paniwalang pagbabagong anyo ni Ashaw. At sinabi ito ni Ashaw sa magkapatid, na ngayon lang ito nila nakita, dahil ito sa pabor ng kanilang nakakatandang kapatid na huwag ito ipakita sa kanila upang hindi nila isipin, na mayroon pang mas malakas sa kanila. Ngunit ngayon ay napilitan siya, dahil sa kanilang paghadlang sa kanyang mga plano. Habang sumigaw ang isa sa magkapatid, na umalis na kaagad sila Violet, at pipigilan nila ang kanilang kaharap na zombie. Ang hindi nila alam, unti-unti ding nagbabagong anyo si Violet sa anyong zombie. Sa di inaasahang pagkakataon, may isang boses ang nagsalita sa likod ni Violet, na nagsasabing umatras sila dahil siya ang haharap dito, at itinaas ni Lanky ang kanyang katawan kahit na siya ay nasugatan ng husto matapos mahiwa. Dahil dito, nagulat si Ashaw at ang dalawang magkapatid nang makitang buhay pa din si Lanky, matapos makatanggap ng malaking pinsala na hindi kakayanin mabuhay ng isang normal na tao. Si Violet ay ganap na nagbagong anyo habang si Lanky ay makikitang nakatayo sa tuktok ng isang kotse.
Nakatanggap din pala si Lanky ng zombies gens na makakapagpalakas ng kanilang kakayahan. Sila Snow at Rain ay gulat na gulat matapos makita ang dalawa na mayroon ng maskara. Habang nakatayo ay sinabihan niya si Violet na hayaan siyang maranasan ang nakakahumaling na genes ng kanilang dakilang pinuno, dahil ito ang unang beses niyang magagamit ito. Hinayaan siya ni Violet na lumaban ng mag-isa, at sinabi sa kanya na huwag mag-aksaya ng maraming oras. Nagtataka sila Snow at Rain nang makitang mayroon ganitong kapangyarihan sila Violet, at iniisip nila kung tao pa ba sila. Gayunpaman, may naramdaman si Xiao na pamilyar na bagay, ngunit sa palagay niya ay hindi ito ang parehong uri. Sa kabilang banda, hinihintay ni Lanky si Xiao na umatake at sinusubukang asarin siya. Dahil dito ay na-trigger si Xiao at sa pag-aakalang malamang ay kalukuhan lang ang kanyang pagbabagong anyo. Biglang isang malaking pagsabog ang nangyari sa ginawa ni Xiao. Pagkatapos nito ay nagcast din siya ng isa pang kasanayan para salakayin si Lanky. Ginamit niya ang Flame Flower Bullet na parang isang bulalakaw, at mabilis itong patungo kay Lanky. Sa hindi inaasahang pangyayari ay nilanghap lang ni Lanky ang kanyang Flame Flower Bullet nang walang pag-aalinlangan. Nagagawa niyang higupin ang kanyang atake nang walang anumang problema. Makikita ang magkambal na gulat sa ginawa ni Lanky, at habang nagsasalita pa si Xiao, bigla na lang siyang sinipan ni Lanky, at dahil dito hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa sobrang bilis ni Lanky na nagawa niyang sipain siya nang hindi niya napapansin. Hindi inaasahan ni Xiao ang malakas na sipa na ito na nagpag-ulat sa kanya. Matapos gumawa ng malakas na sipa si Lanky, ay makikitang napabaliktad niya si Xiao dahil sa pagkawala nito sa balanse, ngunit na-control niya ang kanyang pagbagsak kaya agad siyang nakalayo kay Lanky. At biglang gumana ang kanilang mga communication device, may narinig siyang tumatawag sa kanyang pangalan, ngunit hindi niya ito pinansin dahil sa pag-iisip na kung ang isang tao ba talaga ay maaaring sumipa ng ganito kalakas. Sinabihan ng kanilang Big C si Xiao na tumugon kaagad pagkatapos niyang marinig ang kanyang boses, habang sumagot naman si Xiao na masyado pa siyang abala sa ngayon, kaya mamaya na lang sila mag-usap, dahil naisip ni Xiao na kalabanan muna si Lanky matapos mapagtanto na siya ay isang karapat-dapat niyang makalaban. Matibay na nakatayo si Lanky matapos ang enkwentro laban kay Xiao. Samantala, sa loob ng gusali ay dumating na sila zombie at ang presidente. At agad niyang tinawagan ang department head at tinanong kung kailan na ibalik ang komunikasyon, ngunit hindi pinansin ng department head ang kanyang tanong, at ipinaalam sa kanya na mukhang may problema sina Violet at Lanky. Kasabay ang pagsasabi na ito, tinanong siya ng department head kung dumating na ba ang pangulo sa kanilang destinasyon, at sinabi sa kanya ni Zombie na nakarating na sila. At sinabihan siya ng department head na tingnan ang sitwasyon ni Violet at Lanky, dahil may nararamdaman siyang may nangyayari sa kanila. At pumayag naman si Zombie na pumunta siya sa kanilang lokasyon. Agad na tinapos ang pag-uusap ni Zombie at ng department head, at pagkatapos ay pupunta na siya patungo sa lokasyon kung saan titingnan niya sila Lanky at Violet sa kanilang sitwasyon, dahil sa nagkaroon ng ilang pagkaantala sa kanilang pagdating. Sa kabilang banda, tumayo si Lanky habang hawak ang kanyang espada, at hinihintay na atakihin siya ni Xiao. Sa kanyang alaala, si Don ay nasa loob ng tubo kung saan siya ay sinasaliksik para sa eksperimento upang mapabuti ang kanyang estado. Paglabas niya ay agad niyang napansin si Lanky na nasa loob din ng kwarto at nalilito sa ginagawa. Lumalabas na sobrang desperado na ni Lanky na lumakas, kaya wala siyang pakialam sa kahit ano ang mangyari habang hawak ang injection na may gens ng zombie. Nagseselos siya kay Violet dahil mas malakas ito kaysa sa kanya kahit na parehas lang naman sila ng katayuan sa department. Kaya napagdesisyonan niyang maging gahaman dahil ayaw niyang mapag-iwanan siya ni Violet. Binalaan siya ni Don na hindi pa tapos ang kanilang pananaliksik, ibig sabihin ay hindi nila alam kung ano ang posibleng mangyari sa kanyang katawan. Ngunit gayon pa man ay labis na nahuhumaling si Lanky sa kapangyarihan, at naging matako siya kaya't pinilit pa rin niyang gamitin ang injection, na mayroong gens ng zombie para mapalakas ang sarili nang wala sa oras. Kaya ganun niya natanggap ang kanyang kapangyarihan na mag-transform, gamit ang gens ng zombie, tulad nila Violet at Don. Mukha siyang galit na galit dahil hindi niya makontrol ang gens ng zombie sa kanyang katawan. Kaya sinabihan siya ni Violet na kontrolin niya ang kanyang emosyon,
dahil masyadong mapanganib para sa kanya na magalit. Sa kabilang banda, nag-alab si Xiao sa Pononibik dahil sa mararanasan niya ang matinding labanan na ito pagkatapos ng mahabang panahon. Nagulat si Snow at Rain sa kanilang mga nakikita kung gaano sila kalakas. Bigla na lang, nagsimulang gumawa ng apoy si Lanky mula sa kanyang bibig upang simulan muli ang kanilang laban. Patuloy siyang tinutokso ni Xiao habang ang kanyang apoy ay nagsisimulang lumaki. Bumuga siya ng apoy patungo kay Xiao kahit na alam natin na ang katawan ng zombie ay nababalutan din ng apoy. Nagtaka silang tatlo sa pag-atake ni Lanky kay Xiao, dahil sa isip nila ay wala itong epekto sa zombie. Ang hindi nila alam, ito ay isang panlilin lang lamang upang makalapit si Lanky kay Xiao, at maatake ito ng malapitan. Habang si Xiao ay abala sa pag-iisip sa kung ano ang ginagawa ni Lanky, agad itong tumalon sa itaas niya habang ito ay hindi nakabantay. Pagkatapos ay inatake niya ito ng isang malakas na suntok na nagpahulog kay Xiao sa lupa. Dahil sa lakas ng pagsuntok ni Lanky sa kanya, nabutas ang sahig ng kanyang binagsakan. Gayunpaman, nagsisimulang mabaliw si Lanky habang nararamdaman niya ang napakalakas na kapangyarihan sa kanyang katawan, at ramdam niya ang magandang pakiramdam nito. Habang nakatayo si Xiao, sinusumpa niya siya, at tinanong kung anong uri ng tao siya para magkaroon ng napakalaking kapangyarihan na higit pa sa kanya. At makikitang sinasabihan ni Violet si Lanky na kontrolin ang kanyang emosyon, dahil kung patuloy siyang magiging ganito, siya ay magiging hindi makatwiran at tuluyan na siyang mababaliw gaya ng sinabi sa kanya ni Zombie, at nagulat si Rain nang marinig iyon. Gayunpaman, si Lanky ay tila nasasakop na ng gens ng zombie, na nagiging isa ng tunay na baliw na walang pakialam habang tumutulo ang likido sa kanyang bibig. Si Snow at Rain ay patuloy na nabigla nang makitang nabaliw na si Lanky. Si Lanky ay nagsimulang maglakad na parang baliw, at gusto niyang kainin si Xiao matapos mawalan ito ng kontrol sa kanyang sariling kagustuhan. Nagsisimula magpanik si Xiao, dahil hindi na mapigilan ni Lanky ang kanyang sarili. Nagsimula siyang magalit kay Lanky, dahil lalamunan siya ng isang tao bilang zombie, kaya tinanong niya si Lanky kung sino ba talaga ang zombie sa kanilang dalawa. At nagsimula muli siyang tawagan ng kanilang kapitan, tungkol sa kanilang misyon upang maiwasan ang anumang masamang mangyayari. Ito ay dahil sa sandaling ito, ay may isang bagay na lubhang nakakakilabot na patungo na sa kanya, at kung hindi siya kaagad makakaalis, sinisigurado niya na siya ay magiging isang double-dead na zombie. Bigla na lang sumulpat ang zombie mula sa itaas, at nagsimulang lumapag mula sa kanilang lugar para pigilan ang masamang sitwasyon, at sa kanyang paglapag, isang malaking pagsabog ang lumitaw, dahil sa malakas na puwersa mula sa kanyang pagdating. Habang gusto pa rin ni Xiao na ipagpatuloy ang kanilang laban, dahil nasisiyahan siya sa kanilang laban ni Lanky. Biglang may humawak sa kanya para pigilan ang kanyang katangahan, dahil sinabihan na sila ng kanilang leader na kanselahin lang muna sa ngayon ang kanilang kasalukuyang misyon, dahil ito sa biglaang problema. At kaagad silang umalis sa lugar, upang maiwasan nila ang isang nilalang na parating. Gayunpaman, mukhang determinado pa din si Lanky na labanan sila, at dahil ito sa gens ng zombie, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili, na nagsisimula siyang maging isang baliw, at walang awan na zombie. Kahit hinila na siya palayo sa lugar, pinipilit pa din niyang lumaban, sinasabi niyang di pa tapos ang kanilang laban, at binalaan niya ito na kung patuloy siyang magpupumilit, mawawalan siya ng buhay sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, inilabas ni Lanky ang isang napakalakas na pag-atake mula sa kanyang bibig, patungo sa kinaroroonan nila Xiao. At dahil sa napakalakas nito, hindi na niya ito makontrol, at maging si Xiao at ang kanyang kasama ay nagulat sa kanyang ginagawa. Nagpasabog ng asul na apoy si Lanky sa buong lugar, na nagdudulot ng maraming pinsala sa iba't ibang gusali. Sa kabutihang palad, ang taong nagligtas kay Xiao ay nag-transpose kaagad upang maiwasan ang pag-atake. At gulat na gulat sina Snow at Rain kung gaano siya kalakas, at hindi makataong kapangyarihan ni Lanky. Dahil sa sobrang lakas ng kanyang pag-atake, parehong lumipad si Rain at Snow. At napunta sila sa lugar kung saan hindi sila ligtas. Napagtanto nilang wala na silang oras para umiwas, kaya nawalan na sila ng pag-asa. Ito ay dahil ang isa sa mga gusali ay mahuhulog na sa kanila. Binalaan sila ni Violet na magtago sila kaagad, dahil nawalan na ng kontrol si Lanky sa kanyang sarili,
at hindi niya inaasahan na mas malakas pa pala ang kapangyarihan nito, kaysa sa kanyang inaasahan, habang makikita si Snow na napapikit na lang sa takot, at inisip na katapusan na nila. At ang naputol na gusali na mahuhulog sa kambal, bigla itong nawasak nang may tumama dito na malakas na puwersa. Sakto pala sa oras dumating sa lugar si Zombie, kaya nagawa niyang mailigtas si Snow at Rain mula sa mga nahuhulog na mga bagay. Hindi sila makapaniwala sa ginawa niya, at napatanong si Snow kung ano ang mga nangyari. Makikitang tulala si Rain na nakatingin sa kanya, habang natatakpan ng hoodie ang mukha ni Zombie, ngunit tinignan niya ang mga ito para tingnan ang kanilang kalagayan pero sa pagkakataong ito, ay nag-anyong tao siya. Sa kabilang panig, wala pa ring kontrol si Lanky sa kanyang kapangyarihan, at sinimulang sirain ang lahat ng mga bagay na nasa harap niya. Sinimulan siyang titigan ng zombie na may malamig na emosyon. Nagtataka si Rain sa ginagawa niya kaya pinagmamasdan siya nito. Nagsimulang itaas ni Zombie ang kanyang kamay patungo sa posisyon ni Lanky, at nagpaplanong magpuntirya ng isang bagay sa kanya. Ang bibig ni Lanky ay patuloy na bumubuga ng napakalakas na kapangyarihan na hindi niya makontrol. Sa oras na ito, mayroon siyang naramdaman sa kanyang katawan, dahil ito sa kagagawan ni Zombie. At hindi nagtagal, biglang nasira ang kanyang maskara, at pagkatapos nito ang kanyang kapangyarihan ay nagsisimula ng hamina, ibig sabihin, ang mga genes ni Zombie mula sa kanyang DNA ay nagsisimula ng kumalma. Nagtataka si Rain at Snow kung ano ang ginawa ni Zombie kay Lanky matapos niya itong may gawin sa kanya. Agad na kumilos si Violet para tingnan ang kalagayan ni Lanky matapos itong mawalan ng malay. Sa kabutihang palad, nakabalik si Lanky sa kanyang sarili nang hindi man lang ito nasaktan, matapos ang ginawa sa kanya ni Zombie. At binalik nila ang tingin kay Zombie, at nagtaka sila nang makita nila na Zombie na ang anyo nito. At agad na lumapit si Violet kay Lanky para tulungan siya, at sinabihan niya siya na kontrolin niya sa susunod ang kanyang emosyon, para hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Ngunit ikinatuwiran ni Lanky ang kanyang sarili, na masyado lang siyang nasabik sa nag-uumapaw niyang kapangyarihan. Namangha si Snow matapos makita ang isang gwapong lalaki, habang sinabi din ni Rain na gayon din siya ay may nakita, at dahil sa pareho nilang nakita ang lalaki sa sandaling ito, napagkasunduan nila na hindi ito isang ilusyon. Wala silang ideya na ito lang pala ay si Zombie. Akala nila nangyari lang ito dahil sa sobrang tagal na nilang single. At iniisip pa rin nila kung sino ang lalaking nakita nila kanina, kaya nag-overthink sila dito. Habang lumapit si Zombie kay Violet at Lanky upang tulungan sila at iulat ang sitwasyon pagkatapos ng insidente. Tinanong ni Rain si Snow kung nakita na ba niya itong kasama nilang nakahudi sa kanyang pag-iimbestiga. Ngunit sinagot siya ni Snow na hindi pa dahil kanina pa lang niya ito nakita kasama ang kanilang pangulo. At makikitang papunta na sina Zombie, Lanky at Violet sa kanilang sasakyan para bumalik sa lugar ng presidente, at iulat ang mga nangyari dito. Biglang naisip ni Rain na ganito pala ang teknolohiya ng sinaunang sibilisasyon. Matapos makita nila na naging napakalakas na ni Lanky, at lumampas na ito sa kanilang inaasahan. Nagsimulang magulat si Snow sa kanilang imperial, na ang kabilang pangulo ng bansa ay dumating na sa kanyang hotel. Matapos ipadala ang impormasyon, nagpasya silang bumalik sa kanilang punong tanggapan sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, tinawagan ni Snow si Zio-Hai, upang tulungan siyang malaman ang papel ng isang lalaking nakasuot ng hoodie, na bodyguard ng kabilang pangulo ng bansa. At agad na sinunod ni Zio-Hai ang kanyang utos, kaya kaagad niya itong hinanap. Samantala, may lumapag sa isang gusali, ito ay sina Xiao, at ang kasama niyang nagligtas sa kanya kanina sa laban niya kay Lanky at Violet. Galit na galit si Xiao sa pagpapahinto sa kanya mula sa kanilang laban, ngunit sinabi sa kanya ng isang lalaki, na iniligtas niya ang kanyang buhay, dahil kung hindi siya kaagad kumilos, siya ay napatay na ngayon. Sinabi niya sa kanya, na pinalampas na nila ang pagkakataon na ito para sa isang assassination, dahil may naramdaman silang nakakakilabot na aura sa mga dayuhan. Sinabi din niya na may mga makapangyarihang zombie na ang nakapasok sa kanilang teritoryo. Nagulat si Xiao tungkol dito. Samantala sa airport, makikita ang eroplano na sinakyan ng ating mga bida, tahimik at wala ng katao-tao. Sa kasamaang palad, ipinakita ang dalawang alagad ni Zombie na nasa loob pa din ng eroplano, habang sila ay nakakulong sa hola ng hayop. Dahil naabala ang ating mga bida, sila ay nakalimutan.
Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please palike at subscribe at i-click nyo na din po ang notifications bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat po.